Morning po mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel lang yung pong lingkod. So today is December 9, 2025 at tayo ngayon ay papunta diyan yan sa may kulong. Sadali lang ha, kasi tumatawid tayo. Kaluong ba yun? Kaluong yan, Kaluong Valenzuela po yan, Kaluong Valenzuela. At dadalhin ko natin sa may National Capital Barangay 118 Grace Park East, Caloocan City, St. Peter Chapel sa Laloma. Okay, St. Peter pala, Laloma, sa may Barangay 118 Grace Park East, Caloocan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Ayan, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Sa Pilipinas, sa susunod na taon, karaniwan kasi manaw nagsisimula ang mainit at tuyong panahon sa kalagitnaan pa ng Pebrero. Bukod dito, sinabi rin po ng Pag-asa na isang bagyo pa ang inaasahan po sa bansa bago naman matapos ang taon. Samantala po dyan mga kapuso, sa Iloilo City, abay, may mga namasyal na po para masilayan ang palamuti sa kanilang plaza na may temang Candy Wonderland. Ay napakaganda po yan, ha? May higanting Christmas tree, at may mga pailaw po na hugis puno. O siya, marami pang mga balitang hatid po si Kuyang Ori Trinidad. Ako naman po ang inyong lingkod, Manny Vargas. 16 days, Pasko na. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magandang umaga at ingat po tayong lahat. 4:59 na. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. DZWB #1 sa Mega Manila. May paninindigan, matatag maasahan. Super Radio 594, Kapatong Pilipino, lahat Super Radio. DZWB, Super Radio. Umaapaw ang aming puso sa kaligayahan. Mga pagkilalang tinanggap ng Super Radio DZWB mula sa halay ng mga mag-aaral. Pagkilala mula sa Alta Media Icon Awards ng University of Perpetual Health System Dalta, Las Piñas. Super Radio DZWB itinanghal bilang Best AM Radio Station. Tony Aquino ng programang Suma sa Puso itinanghal bilang Best AM Radio Female Personality at sa idinaos na ikalawang Malabon Ahon Awards 2025. Best Malabon Ahon Radio Promoter, Melo Del Prado. Best Malabon Ahon Field Reporter, Alan Gatus. At Best Malabon Ahon Public Service Feature, ang Alam Nyo Ba ni Paulo Villela. Lubos ang aming pasasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala, mga kapuso. Nagbitara si Ma'am Cathy tsaka si Ma'am Mina nung paalis tayo nagpa-feature sa atin, di ba? At syempre, kay Kuyang JP Manala, good morning din. Nanonood sa cellphone niya to. Mamaya mabukay ba ito? Wala sir, bawal. Bawal. Very good, very good. Joseph Villena, apo! Alam mo yun? Joseph? Hola! Vision X Plus, mambibili. Ayan. Si Pera. Pera, birthday din? Oo, birthday din yan. Birthday na lang yan. O, dahil birthday nyo, babay na kami. Susunod na. Ronda Masada, Bravo C. Dari Johnson Manabot. Bye. Ay, kulang. 4-6. Yun. Ingat. Tsada ng mga balita, ang temanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita. Steve Raz, Robert Manosa.
Ang Grupong Ronda pumapasada. Walang atrasan sa pagbabalita. Walang preno sa paglilingkod. Iyahatid ng nagbabalitang dali. Johnson, anong kwento mo? Johnson Manabat. Ang mga balitang kumpirmado, sigurado. Nasa front seat ka ng talakayan. Kapit na sa Ronda Pasada. Ronda Pasada. TVMM, numero 1 sa aksyon. Magandang Tuesday! Bango na! Gising na ho kayo, may pasok na ho ulit. Isa na lang, lalakad na, tara na! Buena manong balita na... Kwento Pel, maraming salamat sa inyong pakikinig. Balita! Baha at landslide, naranasan sa Oriental Mindoro. Panibagong low pressure area na posibleng maging bagyo, binabantayan ng Pag-asa. Bilang ng mga namimili sa mall, tumaas habang papalapit ang Pasko. DOH pinayuhan naman ang publikong magsuot ng face mask kapag may malatrang kasong sakit. Presyo ng gasolina, tataas na naman. 3 araw na tigil pasada ng grupong Manibela, kasado na ngayong araw. Dating Senador Bong Revilla, planong kasuhan ng plunder kaugnay ng sinasabing maanumalyang flood control project. Sa ating Ronda Probinsya, magkapatid na babae patay matapos pagsasaksakin sa Naga City. TVMM, numero 1 sa aksyon. Ay bangon gising, bangon. Ngayon pong December 9, 2025, araw po tayo ng Tuesday. Ito po ang Ronda Pasada. Ako po si Danny Johnson. At sa oras nating 5:04, ito na po muna. Ronda Panahon. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, nasa linya natin si Tito Obed Madrina. Tito Obed, magandang morning. Magandang umaga natin, Johnson. Ganyan sa lahat ng mga tagapagsin natin. Nalusaw na nga yung low pressure area na dating si Bagyong Wilma. Bagamat may bagong low pressure area ngayon, Dito na na tayo? nasa may 300 Mula sa sinasabi sa anumayang flood control project, natatandaan na inamin ni dating DPWH Under Secretary Roberto Bernardo na nagpadala siya ng 6 na cardboard box at isang paper bag na naglalaman ng 125 million pesos na umani kickback para kay Revilla noong nakaraang taon. Inatasan din ni Bernardo ang kanyang aid na magdala ng 250 million pesos sa bahay ng dating senador bago ang kampanya ng 2025 election. Iginit ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na malakas ang ebidensya para makasuhan si Revilla. Pero aminado si Rimulya na maaaring maapektuhan ang kanyang relasyon sa pamilya Revilla lalo't pareho silang taga Cavite. Nauna na itinanggi ng dating senador ang akusasyon at iginit na handa siyang humarap sa anumang investigasyon. Nangako ang Office of the Ombudsman na iimbestigahan sina late Congressman Martin Romualdez at House Majority Leader Sandro Marcos. Kasunod po ito ng report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ kung saan tinawag ang 2 kongresista na pork barrel king. Sinasabi ko maabot ng 1.2 trillion pesos ang allocable funds nila Marcos at Romualdez simula noong 2022 hanggang ngayong taon. Tinabari ang pork barrel o bagong pork barrel ang allocable funds kung saan ekotibo ang nagtatalaga at nagdedesisyon kung paano gagastusin ang pondo. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, susundan nila ng ebidensya o susundan nila ang ebidensya sa investigasyon na bahagi ng kanilang mandato. Nakatakdang gamitin ng Ombudsman sa investigasyon ng report ng PCIJ. Naniniwala
ng Philippine Medical Association o PMA na dapat managot ang mga opisyal na may kinalaman sa utos na ilipat sa National Treasury ang 60 billion pesos na sobrang reserve funds ng PhilHealth noong nakaraang taon. Kasunod po ito ng desisyon ng Supreme Court na paglabag sa saligang batas ng kautusan at ibinababalik ang inilipat na pondo sa PhilHealth. Pero hindi tinukoy sa desisyon ng posibleng criminal liability ng mga opisyal na nag-aprobal sa paglilipat ng naturang pondo. Bagamat hindi mangunguna sa pagsasampa ng kaso, sinabi ni PMA President Dr. Hector Santos na susuportahan nila ang sinumang magsasampa ng kaso laban sa mga opisyal na sangkot sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth. Ito kamunahan ng PhilHealth. Ito apektado sa ng direkta. Nauna ng sinabi ng Department of Finance na susunod ang ekutibo sa utos ng Korte Suprema. Itinuturing naman ng PhilHealth ang desisyon bilang hamon para makapagbigay ng mas magandang benepisyo. Prioridad ng ahensya na palawigin ang primary care service tulad po ng libreng konsultasyon. Nauna ng tiniyak ng Senado na pasok ang 60 billion pesos na ibinabawalik sa pondo ng PhilHealth sa panukalang national budget sa susunod na taon. PPP, CMM, numero 1 sa aksyon. Tuloy tayo sa iba pa mga balita. Pinatawan ng hanggang 10 taong pagkakakulong si dating PNP Firearms and Explosives Office Chief, retired Brigadier General Raul Petrasanta. Sa desisyon ng Sandigan Bayan, guilty si Petrasanta sa 15 kaso ng draft. Kaugnay ng iligal na pagpapalabas ng lisensya para sa AK-47 rifle simula 2011 hanggang 2013. Ginatulan din guilty ang iba pang akusado kabilang na sina dating Firearms and Licensing Division Chief Senior Superintendent Eduardo Asierto at Assistant Division Chief Senior Superintendent Alan Pareño. Natuklas ang ipinalabas ng mga lisensya sa 4 na security firms kahit kulang o dinoktor naman ang mga dokumento. Ilan sa mga baril ang sinasabing na-recover sa mga miyembro ng New People's Army sa enkwentro sa Mindanao noong 2014. Continue for 300 meters, then enter Captain Cruz Street. Hindi na nagulat si Vice President Sara Duterte sa posibleng panibagong impeachment complaint laban sa kanya sa susunod na taon. Kasunod po ito ng pahayag ng Grupong Bayan na inihahanda na ang bagong reklamong ihahain matapos ng 1-year ban sa Pebrero. Kasama sa reklamo ang betrayal, public trust, kaugnay ng sinasabing paano man yung paggastos sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Naniniwala si VP Sara na ginagamit ng ilang kongresistang impeachment bilang bargaining chip. Bagoy pa sa panukalang 2026 national budget. Hindi lang girin ni APT Teachers Party List Representative Antonio Tilio ang akusasyon at iginiis na hindi natalakay ang usapin ng impeachment sa deliberasyon ng Kamara sa panukalang national budget. Nauna na idineklara ng Korte Suprema na paglabag sa saligang batas ng impeachment complaint na inihain sa Kamara noong nakaraang taon dahil sa paglabag sa 1-year ban rule. Nagdesisyon din ng Senado na i-archive ang articles of impeachment laban kay VP Sara na maaaring buhayin sakaling katigan ng Supreme Court ang motion for reconsideration ng Kamara. In 70 meters, merge left onto Malolos Highway. Wala pang natatanggap ang mga ahensya ng pamahalaan ng kopya ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Kasunod po ito ng pahayag ng tuganteng si dating presidential spokesperson Harry Roque na ipinalabas na ang arrest warrant ng ICC laban kay de la Rosa. Ayon sa Department of Justice at DILG, kailangan pang kumpirmahin ang pahayag ni Roque hingil sa sinasabing warrant of arrest. Wala ring hindi ang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman hingil sa pag-aresto laban kay De La Rosa. Nauna ng nanisigan ng Office of the Ombudsman na may arrest warrant na laban sa senador na sinasabing nagtatago sa Pampanga. Hindi na po nagpapakita sa Senado si De La Rosa matapos ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rizquia noong November 10 na nakatanggap siya ng unofficial copy ng warrant of arrest ng ICC.
Basta ugali talaga ng mga jeep. Magandang morning po. Pinaigting pa ng Philippine National Police ang operasyon laban sa mga iligal na pogo sa bansa. Kasunod ito ng natuklasang pogo hub sa ika-10 palapag ng gusali sa Bonifacio Global City dyan sa In Taguig. 100 meters, Unang turn inaresta right sa off the gusali ang tuganting Pinapadaan tayo dito sa ano? Tumamba ng operasyon Diyan sa ng illegal na pogo hub Kaya sa Harbor Link, naharap ang 17 dayuhan at nasa ibang mahigit sa 80 Pilipinong empleyado nito. Oo. Natagpuan sa Makartor na lang, ano? Di pa naman gusali siguro ang matraffic computer eh. na ginagamit sa illegal na online gambling at mga cellphone na ginagamit sa lot scam. Sinasabing nagpapanggap na BPO at IT Solution Company ang ilang pogo para maitago ang illegal nilang operasyon. Bawal na sa mga pampublikong lugar sa Pasig City ang anumang uri ng gambling advertisement. Inaprubahan na ng lokal na pamahalaan ng ordinansa nagbabawal sa advertisement ng sugal mula sa anumang kumpanya. Sakop ng pagbabawal ang mga billboard, gayon din ang advertisement sa mga tricycle, pedicab at mga PUV terminal. Bawal din ang paglalagay at pamimigay Make a ng left poster, U-turn, then in leaflet, 100 brochure at meters, turn flyers left off the na ramp. may mga kaugnayan sa pagsusugal. Papayagan lamang ang promotion ng sugal sa mga lugar na may Continue on lisensyadong the highway for 4 kilometers. Sa Maynila, naaresto ang Vietnamese na nagpapanggap na doktor. Dinapot ang dayuhan matapos tanggapin ang bayad para sa rhinoplasty procedure o Continue straight at this pagpapaayos ng traffic ilong. light. Nagsagawa po ng operasyon matapos ang reklamo sa illegal na cosmetic clinic ng suspect na naniningil ng 90,000 pesos sa bawat procedure. Kinasuhan ang Vietnamese na 2 beses nang naaresto ngayong taon. Sa oras po nating 5:21, bangon! Gising-gising! Pasadahan po natin ang mga balita sa mga probinsya. Bangon na! Gising na! Sa ating ronda probinsya, patay ang magkapatid na babae matapos pagsaksakin sa Naga City. Natagpuan sa damuhan ng bangkay ng biktimang si Claudette Jean Divina Gracia habang sa loob ng boarding house ng nakababatang kapatid na si Kila. Itinuturing na pangunahing suspect ang live-in partner ni Claudette matapos na magkasagutan bago ang krimen. Naulila ni Claudette ang 2 anak habang nakatakda na sanang magtapos sa kolehiyo si Kyla ngayong taon. Sa General Santos City naman, patay ang 20 taong gulang na babae sa pananaksak sa barangay Apopo. Natagpuan sa loob ng kwarto ang bangkay ng biktima na tagdag ng saksak sa katawan. Natuklas ang naiwan sa bahay ang biktima para magbantay ng kanilang Motown Lottery outlet habang pumunta naman sa birthday party ang kanyang ina. Hinihinalang pagnanakaw ang motibo sa krimen dahil nawawala ng 10,000 pisong kita ang Lotto outlet. Sa Batangas, patay ang isang lalaki at 6 na taong gulang na anak matapos tambangan sa Naturbo. Sakay ng tricycle ang mga biktima ng pagbabarilin ng hindi nakilalang suspect sa barangay Butukan. Agad namatay ang padre de pamilya at anak habang nakaligtas naman ang 2 pa nitong anak. Na-recover sa crime scene ang mga basyon ng magkakaibang baril kaya iniimbestigahan ng posibleng kasabwat ng suspect. Sa Albay, sugatan ng senior citizen na Inang at anak nito matapos barilin ng nakaalis ng kapitbahay sa Bakakay. Sa investigasyon, sinita ng Inang ang pag-angkin ng suspect sa lupang matagal na nilang tinitirhan na nahuli sa pagkapalo. Pero bigla namang bumunod ng baril ang suspect at binaril sa hita ang biktima. Tutulong sana ang anak ng biktima pero binaril din sa hita ng suspect. Nananatili sa ospital ang mag-ina habang patuloy pang tinutugis ang suspect. Sa Bulacan, patay sa sunog ang 73 taong gulang na pasyente sa sunog sa pribadong ospital sa bayan ng Pulilan. Nakakonfine sa intensive care unit ang biktimang si retired Police Captain Marcelino Jr. dahil sa brain aneurysm. Labing
isa naman ang nailigtas sa sunog na hinihinala nagsimula sa pharmacy sa ikalawang palapag ng ospital. Pinag-aaralan ng pamilya ng biktima ang sasampang reklamo, lalo't hindi gumana ang fire alarm at sprinkler ng hospital. Sa Central Luzon, mahigit 50 pulis sinibak dahil sa iba't ibang kaso simula noong Hunyo. Mula Pampanga magbabalita ang Prince Lutao. Sa police brief sa Open Street mula Hunyo 11 hanggang Desyembre 8. Sa nasabing bilang, apat ang nagsilang sa serbisyo, 58 ang suspendido at 14 ang na-demote matapos ang pagproseso ng iba't ibang kasong administratibo at mga reklamo. Tiniyak ng PROP na mananatiling matagal at tuloy-tuloy ang internal testing kung ang nananatiling tapat, disiplinado at mapagkakatiwalaan ang kanilang militar ng Luzon at yan ang balitang konfirmado, sigurado para sa TCMS. Praise si Lutao. Dagal kong salamat, Praise si Lutao. Ay, teka. Sa oras po natin alas 5:25 na, ay batiin muna natin yung ating mga suging taga-subaybay sa mga nasa YouTube dyan. At meron lang po naman tayong 21,000 live viewers na nasa YouTube. Magandang morning. Kaya pa ba po mga kabalan na magandang umaga mga kapamilya sa anumang panig po kayo ng Pilipinas na nunood. Pati sa mga kapamilya natin abroad sa anumang panig po kayo ng mundo naroon. Magandang umaga, hapon, tanghali o gabi na naman ang inyong ginagawa. Kayo may gumagayak na papasok sa trabaho o kauwi lamang galing sa trabaho. Magandang morning. Ay, magandang morning kay Tita Lisa Hall ng Caridel, Bulacan. Magandang morning din kay Banji Masmines. Magandang umaga sa inyo mula sa Inulangan sa Southern Leyte. Bonifacio Oquera. Magandang morning, magandang umaga po, watching from California. Ay, magandang umaga kay Kuya Noel Nabone at kay Mark Palad at kay Easily. Saan man inyong coverage? May pasada nga pa lang yung ano. Maingat kayo sa coverage ha. Magbaho ng tubig. Magbaho ng tubig. Ay, iba mga pagbate, miyan naman konti, 5:27 at sa oras po natin yan, alamin natin ang mga balitang nakalap na ating mga radyo patrol. Dalawa timbog sa illegal na droga at baril sa Bataan. Balita mo na kay Radyo Patrol, Road Easton. Magandang morning, Tataron. Good morning, Johnson. Sa kote ng Bataan Police Rocker Team, ang babaeng ay value individual sa drug trade sa Barangay Gabon, Abugay, Bataan. Top 6 sa listahan ng most wanted drug personality sa Bataan. Ang naresto na tungkol siyang tangkulang na suspect. At ang pala ang suspect ng paglabas sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samantala, sa pinigting na kampanya versus Loose Firearms, arestadong isang 41 taong gulang na suspect sa Barangay San Vicente, Orion, Bataan. Nahuli ang suspect ng isang kalibre 38 baril na may 6 na live ammunition at ito'y paglabag sa Republic Act 10591. At kalapalit ng kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Road Easton, TMF. Thank you, Tataron. Easton ng Bataan. May nangyari, nakalipot sa kawasan ng TCMS. Ayun, nakita ko na iba mga pagbati sa YouTube. Magandang morning ang bati ni LC Balyang Torrenti. Si Sukladong Busto na good morning na rin from San Simon, Pampanga, Mayapaban mga kabalen. Anong bulit nyo? Vamos, hindi ka may pasok. Arnold Junior Frugoso, magandang morning mga taga-TCMS sa radyo. Si Sarah Concepcion watching from Los Angeles, California. Magandang araw po sa inyo dyan. Sa Morena, syempre present. Sa oras po naman natin alas 5:29 ito po sila. Metro Pasada. Sa ating Metro Pasada,
lalaking wanted sa kasong rape at sexual assault na aresto sa Muntinlupa City. Detalye ng balitang yan mula kay Gabon, Gabriel Gonzalez. Ikwento mo. Magandang umaga, Johnson. Arestado ang isang lalaking Absalom Most Wanted sa patong-patong na kaso sa Alabang Sabote Road, Muntinlupa City. Sinilbihan ng warrant of arrest ang 35 anyos na kinilala sa Alien Sensation. Nagpisa ng 4 na magkakahiwalay na warrant mula sa Las Piñas Family Court Class 2. Nahaharap si Alien Sensation sa mabilidad na kaso kabilang sa statutory rape at paglabag sa Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Act na walang siyansa, yung bilang act of lasciviousness at sexual assault. Nakakulong na ang suspect sa kaso bago iiwan sa tatig habang iniintay pa ang commitment order mula sa korte. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Gabriel Gonzalez, ECML. Thank you, Gabon. Informed operators enter the monumental circle and take the second exit. Magandang morning, Johnson. Arestado ang 4 na drug suspect sa pagkakahiwalay ng mga operasyon sa Pinamunan Rizal. Sa barangay ng Contact Police, Daniel Pedro, 39 anyos, at Angelo Caro, 40 anyos. Dahil bisa mula pa kanila ang halos 30 gramo ng hinila na shabu. Nagkakalaga ng halos 200 piso. Sa barangay Pantong, pulis ang bypass ni Agent Archie at Angelo. Dahil pa mula pa kanila ang halos 16 na gramo ng buhay shabu na nagkakalaga ng higit 100,000 piso. Nakapisa sa Pinangonan Custodial Facility ang mga suspect na nakaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Contagious Drugs Act. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Bato. Saya, ECMF. Thank you, Jude. Maraming salamat sa ating mga kasamahang radyo. Patrol! May nangyari, nakareport agad sa Daily CNN. Radyo Patrol sa Isidro. Magandang morning, sir. Ay, magandang morning po. Sa mga nakakakilala po sa lumilingon sa tawag na DJ Beira, alias Monay, namin pong editorial associate, DJ. In 50 meters, exit the roundabout onto Rizal Avenue Extension. Exit the roundabout onto Rizal Avenue Extension. 55. DJ, happy birthday. Pagpalain ka ni Lord. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Happy birthday, DJ. Binababati ka rin ni Direk Bunel, Pedrialba. RT nakikinig sa atin si Erwin Aguilar, no? Continue for 1 kilometer, then turn right onto C3 Road towards Devoted Fisheries. Burong kanin. Manyaman ita. Ay, mga kabalen. Hati na ba kayong guro dyan? Sabi ni Erwin, sabi ni Archie Dagman, ano naman kami? Ay, magandang morning po sa mga suki natin dyan. Nasaan man ang punta ninyo ngayon? Ingat po kayo sa biyahe kayo na magtitinda ng guro. Iba kayo ng guro, no? Ay, meron namang burong mustaya. May burong kanin, may burong isda. Ay, si Kuya Luberturio, nagmamagandang morning na rin. Ingat po kayo sa biyahe. Saan man kayo pupunta ngayon? 60 days na lang bago magpasko. 43 days na lang bago mag-New Year. At sa mga mag-a-attend po dyan ng Christmas party, paghandaan po ninyo kung hindi kayo magaya. Continue straight at this traffic light. Sa ating kakaibalita, ay mag-isipan mabuti ha. Mga malalakas sa pulutan dyan. Mga punta lang ng punta sa inuman. Wala man lang dalang kahit ano. Pero siya pang pinakamalakas gusto. Siya pa kang pinakamalakas mamulutan. Yan ay naghahanap pa ng kanin. Kani kayo. Inuman to, hindi to pa dinner party. Sa ating kakaibalita.
pa ng lalaking sinuntok ng dahil, pakinggan nyo, ng dahil hindi raw po nag-ambag sa Christmas party sa kanyang pinuntahang party sa Cavite. Sa Cavite pala, natatapang pa naman ang mga taga-Cavite. Nagkasundo mga empleyadong magpa-party at mag-aambagan para sa kanilang gastos. Pero, eto na. Sinusok na isang empleyado ang biktima matapos makipag-isuban kahit wala namang walang ambag sa party. Continue straight at the first traffic light, then at the second traffic light, turn right. Etong sa'yo. Sinasabi kong nalasing ang dalawang empleyado ng kumpanya kaya nagkainitan hanggang sa nauwi na nga sa panunundok. Nagkasundo naman ang nagkaayos din ang dalawang empleyado kaya wala pong nagsampa ng reklamo. Sabi na lamang po nung isa, huwag pinangaiinitan In 100 meters, sa party turn right at the traffic light. palabas ng palasag pero malakatulong. At yan, mga kapabidyang ating makaibalitang tampok ngayong Martes ng umaga. Kakaibalita. Kakaiba. Balita. Ay wala maglilipad ng channel, walang BBTU. Babalik pa ho tayo sa mas maraming mga kwento hanggang alas 6 ng umaga. Mamaya makikibalita ho tayo sa paghahanda ng Manila International Airport Authority. Magbabakasyon na, magbabakasyon na naman tayo. Okay, para ho naman sa Christmas vacation. Ito ang mga hindi nakapagbakasyon ngayong Nobyembre. Ay baka ang lakad ho ay sa Disyembre o kaya hahabol sa pagpapalit ng taon ng 2026. Alamin natin mamaya ang preparation ng Manila International Airport Authority. Ilan ho sa mga pinaghahandaan dyan ay yung humahabang pila. Siyempre maraming tao mahaba pila. Kaya dapat po ay aga-agahan ninyong pagpunta sa airport. Hindi yan parang hintay-hintay kayo ng piloto ng aeroplano. Magbe-break lang kami sandali, Tita Christy Galvez. Babalik pa tayo sa mas maraming kwento, ha? Yan lamang ho kayo. Alas 5:37 na po ang hari na sa kanila. Babalik pa ho kami. Ang nagbabalik ng Danny Johnson Manabat sa Honda Pasada. Honda Pasada. Basta AM, DZMM. Puho ng anak, nakababahala, problema. Para dyan, Flemex for Kids ang pambato. Ang Flemex for Kids ay gawa sa labuti. Pinutunaw at pinalalapat ng flema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mom. Camille Raciam Balbo, W-Flex or Flemex. Nagkadang nagunita na agaman agad ang ubo at sarado na to. ang batang lagundi. Flemex! DZMM. Numero 1 sa aksyon. Yolo Pascual po, sa upuan higa, may Flemex 40 syrup and bottles. Sarado din. Para sa ginhawang kailangan agad, may Flemex 40 Ginagawa po. Madaling bitbitin, kaya tibod siya. Ah. Natural na hindi na tumutunaw at Ginagawa. nagpapalabas ng flema. Convenient lang, ginhawa pa. Flemex 40 Baka ba pinagbawal naman? Easy. Ay, wala pa po akong ano. Baka saktuhan lang po yung ano. Wala pa po akong ano. Wala po. Flemex Forte, basta lagundi, Flemex. Ang Flemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa Isang daan lang po dito. Iyan lang natin ito. ang hatid namin tuwing umaga. Ah, is na wala naman sa sakyan. Ng 6 a.m. po ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin El Chico sa alas 6 at kasama si Floyd Segonia sa alas 7:30. Lunes hanggang Biyernes, Monday. Drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po muna pansamantala at tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po. Kakaiba traffic yan yung konti,